yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Sing it again. All that I am. That I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my accolades, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilubog. Ang aking dalangin, o Diyos, ay
at kaluluwa, di na makaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukong, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa ako hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling ka ay ligayang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di na makaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukong, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa ako hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa ako hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa ako hinihiling. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. Bigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Salamat, Panginoon. Salamat sa linggong nagdaan. Salamat sa buhay namin. Salamat sa matatag na pag-asa na kung anuman kami sa harap mo at sa harap ng mga tao, ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, kasalanang iniisip, kasalanang nagawa namin. Pakabanalin mo kami at ihiwalay sa mundo na ito, Panginoon. Siyasatin mo ang aming mga puso. Anumang karumihan, anumang katigasan ng kalooban, anumang kakulangan ng pag-ibig at pagpapatawad, anumang pagmamataas,
aming hinihiling na alisin mo, Panginoon. Tulad ng awit, ang pinakamagandang handog na pwede naming ibigay sa iyo ay ang aming sarili. Kaya narito kami para maging karapat-dapat kami, isang banal at walang dungis na handog sa inyong harapan. Sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon, maalaala nawa namin ang aming layunin ay para baguhin mo kami katulad ng aming binasa, Panginoon. Hindi lamang sa lugar na ito kami ay nagiging bago, kundi sa araw-araw ng buhay namin, naway makita ng mga tao na talagang binago mo na kami. Matagal na para proseso, subalit salamat sa pagtitiyaga mo sa amin, Panginoon. Napakalaki ng trabaho, pero di ka napapagod. Kaya salamat. Salamat. Ang aming mga awit na aming ibinigay sa iyo, kinilala namin kung gaano ka kadakila, Panginoon. Makita talaga sa buhay namin na ikaw ang dakila sa amin, hindi ang aming sarili. O Lord, maharap kami sa iyo. May kaguluhan ng isip, may bigat na pasanin, subalit alam namin walang imposible sa iyo. Di man namin maintindihan ang mga nangyayari sa aming kapaligiran, sa aming bansa, sa aming pamilya, sa aming iglesia, Panginoon. You are in control. Ikaw ang Diyos noon, Diyos ngayon at Diyos na magpakailanman. Panahan, kung maaari bumalik ka na para makita namin ang mukhaan kung ano talaga kami at kung totoo kami, Panginoon. Salamat sa gagawin mo. Lalo na ngayon na alalahanin namin ang iyong pagbabalik, ang iyong pagdating, Panginoon, nung unang pagpunta rito, Panginoon, naway yung tunay na diwa ng Pasko ang ma-celebrate namin, Panginoon. Ang iyong pagdating ay tanda ng panahon ng pagbabago. At ang unang dapat magbago ay bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong gagawin. Ito po ang aming dalangin. Sa banal na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ito po ay maganda para sa ating mensahe ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasko na nga naman, Pasko na. Dahil sa mga dekorasyon, Pasko. Naniniwala ako na lahat ay excited sa mangyayari, iba-ibang okasyon, iba-ibang pagsasama-sama. Dahil ito nga ang nakagwalian ng tao, ang pinakamaraming nangyayari sa Pasko ay reunion. Yung muling pagtitipo ng mga pamilya. At yung ating pinakamagagandang lalo ng mga bata, nagsisikapan nila na ang pinakamagagandang damit at pinakamaayos na kausuotan ay siya nilang ginagamit pag Christmas party.
Alright, bago ako makalimutan na natapos na pala yung ating mga standee para sa ating palaala sa atin. Kung kayo po ay may pagkakataon, ayun, natutuwa ako, naroon na yung ating mission, vision at iba pa at ating pong laging alalahanin kung bakit tayo nabubuhay. Salamat sa Women's Network na pinag-isipan at yan ay naririto na. Salamat po. Okay, so yan. Katapusang linggo ng buwan ng Nobyembre, bali ngayon ay 24, ibig sabihin 30 days till Christmas, 36 days till 25 plus 7, 37 days to New Year. And then 41 days para sa birthday ng aking may bahay. Okay. Hindi siyempre kasama lagi 'yon. All right. So nagbibilang kasi yung mga batang excited, 'di ba? Ilang tulog na lang, 'di ba? Ilang tulog na lang. At yung aking mga apo na nag-birthday ngayong November ay excited rin. So pareho silang Nobyembre kaya sila ngayon ay nagse-celebrate na pamilya. So celebrations. So yan ang diwa ng Pasko celebration. Bakit? Dahil dumating si Kristo. Dumating ang ating tagapagligtas, na meron tayong bagong pag-asa. At ang dala natin, alam niya, namin na naaysoon sa pag-aaralan natin next year sa Luke, sabi niya ay peace on earth, goodwill to men. Diba? Kapayapaan sa lupa, magandahang loob sa lahat ng mga tao. Yan ang gusto natin. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol dyan. At ito ay yung huli sa serye ng ating pag-uusap ngayong Nobyembre. Sabi natin, ang Diyos ay laging tama, or righteousness of God. The righteousness of God, ang katotohanan na ang Diyos ay tama at tuwid. Kaya nga sa ating objective at ating napatunayan nga dito sa buong buwan na yung hindi man natin maintindihan ang mga ginagawa ng Diyos, we have to accept that God is always right. Okay? Dahil unang higit sa lahat, bakit siya tama? Dahil hindi siya tumatalikod kailanman sa kanyang mga pangako. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Lahat ng pangako niya ay natupad. Lahat ng prophecy sa Old Testament, halos lahat ay nangyari na. Of course, puwera yung mga mangyayari pa sa kasabay ng ating yung prophecy sa New Testament, which is Revelation. So yun yung hinihintay natin. Doon tayo excited dahil kasama na tayo doon. Yung mga naunang propesiya or hula ay karamihan ay para kay sa bansang Israel at para kay Jesus. Pero dumating na nga si Jesus. So ang ating hinihintay ngayon ay yung kanyang muling pagbabalik. Okay, so of course hindi naiintindihan ng karamihan nito. At hindi ko rin ganap na naiintindihan dahil napakaraming mga sabi nating teolohiya at sabi nating hypothesis sa mathematics, hindi natin maintindihan. Kaya nga, ang importante, kung hindi natin maintindihan, yun ang pag-usapan natin. Kung hindi natin ganap na naiintindihan, ito ang tugon. Worship is the correct response to God's righteousness. Yung pagsamba sa Kanya. Ito yung tama at tanging pwede nating gawin para hindi tayo nahihirapan na let's say maghintay sa kanyang pagbabalik. Sa lahat ng bagay na gusto kong mangyari habang buhay pa ako, ito ay nabigi kong nababanggit sa atin. Ang gusto ko ay pagbalik niya ay narito pa ako. Okay? Hindi ko alam kayo, pero ako, yun ang peak ng gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero kahit hindi ako pagbigyan ng Diyos, I'm willing. Kasi marami pa kasing dapat gawin bago siya bumalik. Kasi ang isa sa mga tanda na siya ay babalik na, sabi ang buong
katotohanan, ang mabuting balita ay naipangaral na sa buong sanlibutan. Pero habang pinag-aaralan ko yung the power of the internet, ng power ng technology, parang naganap na yon. At isa pa, yung mga nangyayari sa bansang Israel ngayon, they are signs na babalik na talaga siya. So, hindi ko alam kung gaano kayo kasipag mag-monitor na nangyayari, pero sa araw-araw ako ay nakikinig at tinitignan ko ang nangyayari sa Israel. Meron akong mga paboritong mga YouTube channels na minomonitor ko araw-araw. Sabi ng iba, para kang baliw. I'm just trying to be prepared. Of course, hindi ko alam kung alin doon ng tama, but ang aking iniisip, para walang sorpresa. Kasi sa pinakamahirap sa lahat, yung lagi kang nasusurpresa. Pero tanggapin natin hindi, laging may sorpresa araw-araw. Laging may sorpresa araw-araw. Yung mga di mo inaasahan, kuminsan yan nangyayari. So kung ang bagay na ginagawa ng Diyos ay hindi natin maintindihan, huwag tayong magtaka kasi tayo mismo kung minsan hindi natin maintindihan sarili natin. I know you can identify with me on that. Kasi marami tayong ginagawa. Kuminsan ay bunga ng silakbo ng damdamin. Kuminsan ay bunga ng ginagawa ng iba. Di po ba? Pero naririto tayo, binigyan tayo ng karatalinuhan ng Diyos. Sabi ay para maintindihan. At higit sa lahat, paghandaan ang mga pwedeng mangyari. So, if worship is the correct response to God's righteousness, ano ang dapat nating gawin para tayo at ano ang bunga ng totoong pagsambayan ng pag-usapan natin. So, gusto kong balikan ay yung ating mga nagdaang pag-uusap, ang ating pag-uusap, especially yung sa Romans chapter 11. Ang ating dulo ng ating pag-uusap at ating conclusion ay itong nakasulat ngayon. God's plan is a mystery that we cannot fully understand, and our best response is to worship Him. Nasabi ko na, ulitin natin. Kasi habang tayo ay umaabante sa ating pagbasa ng aklat ng Romans, kung natatandaan natin, chapter 1 to chapter 11 is one segment. Ang lahat ng naroroon sa chapter 1, chapter 11 is about the reality of our relationship with God. Especially yung mga unang chapters ay naroroon ang katotohanan na tayo lahat ay makasalanan. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pagdating sa chapter 6, sabi naman ni Apostol Pablo, sabi niya ay lahat ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So naintindihan natin na yung ating kaligtasan ay isang bagay na hindi natin pwedeng angkinin sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa. Yun ang sinabi doon, it's a gift of God. So dahil doon, ang sabi, ito'y regalo at ang nagbibigay sa atin ng regalo ay tapat, wala siyang bigay-bawi. Kaya sa chapter 8, yung ating pinag-uusapan, sabi niya sabi niya, sa lahat ng nagmamahal sa Kanya, all things work together for good. Lahat ay nagkakasama-sama para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya. Yun yung pinakamagandang assurance. Ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, ikaw ay sagana, ikaw hirap, ikaw ay mayroong mga problema, all of these things work together for your own good. So, napakahirap sukatin talaga yung pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang gawin yon, di ba? Hindi natin kayang pantayan. Di ba? Kahit sabi natin hindi tayo pinapansin. O hindi natin siya pinapansin, ang tugon niya, all things work together for our own good. Pero ang tanong, na pinag-usapan natin the past 3 Sundays, bakit niya ito ginagawa?
Di ba? Bakit tayo ng mga hentil na wala namang pag-asa na talagang, sabi natin, sumasamba sa iba't ibang mga Diyos at hindi talaga bahagi dati ng plano ng Diyos ay naging bahagi? Kasi yung mga una na pinili ng Diyos, binigyan ng kanyang kagandahang loob, ay tumalikod sa kanya. Yun yung pinag-usapan natin sa Romans chapter 11. Ang mga Hudyo, na simula pa sa kanilang ninuno na si Abraham, ay tinulungan ng Diyos na bigyan ng lahat ng tagumpay at ibigay ang lahat ng kanilang hinihingi, ay tumalikod sa Diyos. Kaya ang solusyon, yung dapat ay sa mga Hudyo, ay napunta sa atin. Diba? Yan yung bottom line sa chapter 11. Pero, hindi ibig sabihin ay nagbago ang plano ng Diyos. Ang totoo, ang mga Hudyo pa rin ang dahilan kung bakit babalik ang Panginoon. At kaya lamang tayo binigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng kaharian niya, ay sapagkat nais niya na gustuhin ng mga Hudyo na bumalik sa kanya. Yun ang napakaliwanag sa Romans 11:25-26. Sabi doon, "For I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, or that you will not be wise in your own estimation, that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And so all Israel will be saved, just as it is written, the deliverer will come from Zion, he will remove ungodliness from Jacob." So, tayo ay ginagamit ng Diyos para lamang yung mga Hudyo na una niyang binigyan ng favor ay bumalik sa Kanya. So, noong makaraang linggo, pinag-usapan natin, napakaliwanag sa atin na kung kaya ng Diyos na talikuran pansamantala ang mga Israelites o mga Hudyo, He can do the same thing with us. Sabi tayo ay grafted sa puno ng olives. Okay, so bakit ko inuulit ito? Kasi doon sa ating binasa kanina bago tayo nanalangin, nandoon ang isang keyword na nagko-connect ng chapter 11 to 11 to 12 to 16. Kaya matatapos tayo sa Romans hanggang January hopefully. Dahil ito nga yung pinakamaliwanag na, sabi nating aklat na nagpapaliwanag ng tungkol sa ating pananampalataya. Importante na maintindihan natin ang ating pananampalataya. So, God's plan is a mystery, but we cannot understand. So, basahin natin muna uli yung kanina, yung binasa ko kanina sa Tagalog. Sabi niya, "Therefore, brothers, with the mercies of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual worship." Sabi niya, kung magkaganon, therefore, so ibig sabihin, yung mga nangyari na ating napakinggan na insinilahad ko sa inyo, ang dahilan kung bakit, dahil sa awa ng Diyos na ibinigay sa atin, sabi niya ay iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing buhay. A living sacrifice. Di ba? Yan yung gusto kong intindihin natin. A living sacrifice. Lahat ng sacrifice sa Old Testament ay pinapatay. Di ba? Pagka isasacrifice ang isang baka, papatayin. Isang tupa, papatayin. Isang, anong tawag doon? Kambing, papatayin. Pero dito sa bagong sinasabi ni Apostol Pablo, living sacrifice, buhay na handog. So this is, sabi natin, tawag dito ay paradox. Same truth, parehong totoo, pero parang baligtad. Hindi magkatugma. Yung adjective na living ay hindi fit sa word na sacrifice because all sacrifices are dead. Pero ang katotohanan, yun nga, sabi ni Apostol Pablo sa Galatia, sabi niya, hindi na ako nabubuhay sa akin,
kundi ang Panginoon na kinilala ko. So habang tayo ay nabubuhay ayon sa ating kagustuhan at ayon sa ating pamamaraan, we cannot be a living sacrifice. Kailangan patay na yung dating ikaw. Ganda ng ngiti ni Jet, ha? Patay na yon, nilibing na. At ang nabubuhay ngayon, yung binabago ng Panginoon para maging kawangis ni Kristo. Yun ang ating, yun doon tatakbo ang ating usapan ngayong umaga. Pero ano bang ibig sabihin ng worship talaga? Diba? Yung pagsamba. Kung ang pagsamba ay yung katulad lang na ginagawa natin na halos 2 oras lang na pananambahan tuwing linggo, parang imposible na magagawa natin na talagang ito ay living sacrifice. Kasi sa isang linggo, mayroong 168 hours. Di ba? Yung iba, kung ang worship ay yung ginagawa nilang daily devotion na inuubos natin, kung minsan ay 1 or 2 hours a day, so 6 times 2, 12, so 168 plus less 2, less 12, ilan na lang? Ilan? 158, di ba? 54 pala. Tama ba, Kuya Ibek? Okay? So, yung 154 hours na para sa atin, talaga bang yun ay pagsamba pa rin sa Panginoon? O yung ating kabanalan ay, kasi ang ating layunin, dahil kaya tayo sumasamba, ay ginagawa tayong banal ng Panginoon. Kaya lang kung ang ating pagsamba ay ito nga lamang daily devotion at ito ring pagsamba every Sunday, para hindi sapat at hindi buhay. Nasusundan niyo ba ang tinatakbo ng aking isip? Kumisan, di ko na rin naintindihan ang sarili ko. Kahit hindi natin, bakit ko inuulit-ulit ito? Sabi kasi ni William Temple, isang archbishop ng Anglican Church. Okay? Anglican Church is the Catholic Church of England. Okay? Pero ito, napakaganda niya sa nakikita niyo diyan, di ba? To worship is to quicken the conscience by the holiness of God. To be the mind with the truth of God. To purge the imagination by the beauty of God. To open the heart to the love of God. And to devote the will to the purpose of God. William Temple. Isipin natin mabuti ang nakasulat dyan. Diba? To quicken the conscience, to feed the mind, to purge the imagination, to open the heart, to devote the will to the will of God. To the will, the ating kalooban sa layunin ng Diyos. Pwede bang mangyari yan kung ang pinag-uusapan natin ng pagsamba ay tuwing araw lang ng linggo? Kasi yung konsyensya natin tungkol sa kabanalan ng Diyos, kalimitan ay nalalaman lang natin at nakukonsensya lang tayo kapag nakatawa tayo ng mali. Sa loob ng bahay-sambahan na ito, pero paminsan-minsan nangyayari, walang gumagawa ng mali dito. Unless na lang, hanggang sa kasalukuyan, meron kang iniisip na di mabuti sa kapwa mo. Sabi ni Jesus Christ, di ba? Niisip mo pa lang, kasalanan na yan. Yung bang pag-feed ng mind with the truth of God, makikita natin ito dito lang sa loob ng bahay-sambahan. Di ba kalimitan ng katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos ay makikita natin sa araw-araw na nangyayari sa ating buhay. It's not here. Amen? Diba? Ang pangako ng Diyos, iba, abundant life. Pero pag lumabas ka dito sa ating kapaligiran, nasaan yung abundance? Di ba? Saan nangyayari sa ating pamahalaan? Nasaan ang abundance dyan? Di ba?
So, makita natin. To purge the imagination. Paano natin makikita ang kagandahan ng Diyos samantalang lalo na pagka tayo nagkumpara ng ating kalagayan dito sa Pilipinas sa kalagayan ng mga first world countries? Ewan ko kung makikita nyo ang kagandahan ng Diyos. Kaya para sa akin, worship is not an event. It is a lifestyle. Amen? Hindi ito nangyayari sa 2 oras na tayo ay nag-uusap dito. Hindi ito nangyayari ito, pero simula lang yon sa ating pag-awit ng mga gandang awit para sa Kanya, sa ating pananalangin, sa ating pakikinig. Pero ang tunay na pagsamba, sabi nga nung isang, sabi nating cliche, sabi ay, enter to worship, depart to serve. Diba? Pumasok ka dito para sumamba, yung formal na worship, and then pagkatapos ito, aalis ka, maglilingkod ka sa kapwa-tao mo. That's true worship. So kaya nga sa Colossians chapter 3, verse 17, sabi diyan, whatever you do in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father through Him. Do everything in word or in deed. Ang tanong ngayon, yung bang ginagawa natin sa araw-araw ay isang bagay na kalulugod at ginagawa mo sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya kabat masipag sa trabaho ay para makita na ang lahat ng anak ng Panginoon ay totoong honest sa kanyang hanap buhay. Yung mga pinupuntahan mo ba ng mga lugar ay kalugod-lugod at natutuwa ang pangalan ba ng Panginoon ay tataas. Yung mga pinipili mo kaibigan, sino ang nagdadala sa, let's say, sa ugali at sa habits? Ikaw ba o sila? Yung bang relasyon mo sa iyong kapitbahay, nalalaman ba niya na ikaw ay anak ng Diyos? Ano pa? Yung walang igat na sinasabi mo, yung ba'y nakakalugod sa pangalan ng Panginoon? Sabi, do everything in the name of the Lord Jesus. Not inside the church. Kasi dito naman talagang ang sentro ng lahat ng sinasabi natin tungkol sa Kanya, pero sa araw-araw, sabi niya, whatever you do, kaya ibig sabihin sa trabaho, sa eskwelahan, sa bahay, sa opisina, sa community, saan ka man naroon, ginagawa mo po ito sa pangalan ng Panginoon. Habang iniisip ko ang lahat ng mga bagay na ito, nakikita ko yung kawalang pag-asa. Kahit ako, salamat na lamang. Tulad ng ating pinag-uusapan sa Book of James. Ang habag ng Panginoon ay hindi niya binabawi. So, ibisipin natin, if worship is not a Sunday event, it is a lifestyle. Ito yung bridge. Kasi dito sa habang pinag-uusapan natin, merong mga sabi nating theological terms na habang tayo nag-uusap dito, naiintindihan natin ang ating pinanampalataya na hopefully, di ba? Kahit pa paano, meron tayong glimpse kung anong pinaniniwalaan natin. So, dahil doon, sabi natin, natututuhan natin yung tamang, yung katotohanan, yung tama natin, sinasabi na we know what we believe. And we believe what we believe. But sometimes, it stops there. Kaya sabi ng mga theologian, sabi niya, your orthodoxy should be the same as orthopraxy. Orthopraxy is what you do, what you practice. Ortho is right, di ba? Ortho. Okay? So, yung tamang paniniwala ay dapat nagre-resulta sa tamang buhay.
tamang practice. Ano ba yung tamang practice? Napakarami, di ba? Ang gumanti ng masama sa masama. Huwag kang magtatangi ng tao. Diba? Narinig natin this week yan, di ba? Sa ating daily devotion. The question is, yung bang pinaniniwalaan mo ay ginagawa mo? O ginagawa mo lang ito sa taong pinipili mo? Okay. So, ano ang resulta ngayon kapag totoong naiintindihan mo yung iyong pinaniniwalaan? Orthodoxy, praxis. So, tingnan natin. Sabi sa 12:2, do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is good, pleasing, and perfect will of God. Ito hindi ko, kanina nga, iniisip ko lagi yung translation sa Tagalog nito noong 1901, kasi yung mga elders sa amin, tuwing call to worship, ito lang ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, pinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na ihandog nyo ang inyong sariling katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya at lubos na katanggap-tanggap sa Panginoon. Di ba? Lahat ng Church of Christ, ito yung call to worship. At sabi niya, huwag kayong magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan na ito. Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang malaman ninyo kung ano ang mabuti, ang kalugod-lugod at ang ganap na kalooban ng Diyos. Simula na ako'y mabaptize, which is the time na pagka nabaptize kami, hindi na kami Sunday school, ako'y Sunday school kid. So, nung kami nabaptize, sa loob na kami ng worship hall. Hindi ko katulad din ng mga bata dito. So, ibig sabihin, up to the time that I go back here, gumunta sa Manila, which is about 17 years old ako. So, 12 to 17 is, ilan yung 5 taon. So, 5 times 52, I have heard this 250 times. Doon sa elder namin. Kaya nga kahit tulog na, kabisado ko na So pag tumayo yan noon ito, kaya nga mga kapatid, minamamanik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Walang masama, pero ang mabigat, paano ko gagawin? Di ba? Sabi niya, do not be conformed to this world. Di ba? Huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito. Wala naman sigurong masama, di ba? Sa sanglibutan, ang masama sa sanglibutan ay yung pamamaraan kung paano mo kukuhani ng mga bagay na mabuti na iniisip mo para sa inyong sarili. Di ba? There's nothing wrong in the world. Kaya nga, ang sarap nga ng buhay ngayon, di ba? Dati, natatandaan ko, namatay ang aking lolo sa Bicol. Si Lolo Siano, hindi. Lolo Placido. Grade 3 ako. After 6 days after na mailibing, dumating yung telegrama. Pahintuhin-to kasi Placido, stop, died, stop. Diba? Ganun yung ganun yung telegrama noon. Diba? Kasi dit. Yun ang unang panahon. Pero ngayon, yung sinasabi ko ngayon dito, kung ito'y live, nakarating ito sa Ilocos. Nakakarating ito sa Saudi Arabia. Yung girlfriend ni, hindi ko sabihin ko sino, nagreklamo sa akin nung Sunday. Doong isang Sunday, nakausap ko, sabi niya, Pastor, yung grupo nila sa Qatar, marami sila doong mga worker. Nagtatanong, bakit daw laging nawawala ang live? So that's technology now. Walang masama, kaya lang ang sabi dito, paano nangyari? Conform to the age. Kaya sabi, walang masama sa nangyayari, pero kailangang makita natin na yung pamamaraan ng world, yung flesh,
at saka yung ating pamamaraan, dapat kung tayo tunay na anak ng Diyos, ay iba ang pamamaraan natin. Kung sila'y napopromote dahil sa pagsipsip sa boss, tayo hindi ginagawa natin ang ating sariling dapat, di ba? Kung sila'y nakikinabang sa dahil sa kanilang negosyo, yung kanilang negosyo is above board. Okay? Meron akong isang kausap na sabi niya, nanghihinala ako sa boss ko. Palag ako'y money laundering talaga ang kanyang negosyo. Kasi kami, nagtitinda kami ng kotse, hindi dito sa ibang bansa. Kahit kami walang sinikita, may sweldo kami. Na regular pa nga ako, wala pa akong nabenta kahit isa. May nag-down payment lang. Sabi ko, pag-isipan mo talaga. This is the way of the world, sabi niya, na inaiisip ko. Di ba? Sabi niya, Pastor, aalis din ako dito. Gusto ko lang makabuo ng 1 taon para mayroong maganda-ganda akong ang tawag doon, resume. Dahil hindi ko kayang isipin na ang negosyo namin ay ganon. Sabi ko, sige, pray natin na kahit hindi ka pa nakaka-1 taon, ay makalipat ka na dahil mahirap yung ginagawa mo. Butit aware ka. So, conform. So, kahita natin walang masama sa mundo, subalit ang pamamaraan ng mundo kailangang huwag nating kopyahin. Because we believe the promise of God that we will be blessed. Sabi sa Proverbs, di ba? And the Lord will make you rich and does not add trouble to it. Yun ang pamamaraan ng Diyos. So, gusto ko makita natin. So, papaano magkakaroon at hindi makikiayon sa sanglibutan? Ang sagusunod ay naroon yung be transformed by the renewing of your mind. Kailangang magbago ang ating kailangan tayo'y magbago para mabago ang ating kaisipan. Yung word na transformed dito ang ginamit ay metamorpho. Na kinuha natin ang salitang English na metamorphosis. Ako naniniwala na alam nyo ang ibig sabihin ng metamorphosis. Morphosis pala. Diba? Yung isang caterpillar ay nagiging butterfly. Yung isang tadpole ay nagiging frog. Okay? At hindi natin alam kung kailan, pero wala silang ginagawa, pero unti-unti silang nagbabago. The change happens naturally, but it is caused by something we do not understand. Diba? Yun ang ibig sabihin ng transform. At ang tunay na pagsamba, malalaman natin na talagang ito'y naging totoo dahil meron 2 aspeto. Hindi ko na inilagay sa slides, pero gusto ko maintindihan natin. Ang una, sa chapter 12, verse 1, ang sinasabi doon ay consecration. Consecration, di ba? Naalala ko tuloy si Kuya Emil, SPKK, di ba? Pinakamasarap lagi sa SPKK yung consecration night. Consecration night, di ba, Ate Debs? Hindi ko makalimutan si Kuya John. Sa Maribeles, Bataan, consecration night, si Kuya John nagsalita. Akala ko, nagbago na ako eh. Consecration. But that's the first goal of worship. Magbago, maging maiba. Consecrated, di ba? Italaga. It's about our bodies becoming a living sacrifice. We are to present our selves in activities that please the Lord. So this is pleasing to the Lord. Pero sabi sa Romans chapter 6, 12 to 13, what is more pleasing to the Lord? We should be consecrated for these things. So basahin ko, Romans 6, 12 to 13, sabi doon, therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you may obey its desires. And do not offer any parts of it in sin as weapons of unrighteousness. But as those who are alive from the dead, offer yourselves to God and all the parts of yourselves to God as weapons for righteousness. Yun ang ibig sabihin ng consecrated, itinalaga
para gamiting armas ng Diyos, weapons, para yung tama ay siyang mangyari. Kailan kailangan ang tamang mangyari? Sa araw-araw na buhay na babalikan natin, di ba? Dito tama lahat ang nangyayari, di ba? Pati nga oras, binabantayan ko dahil tama dapat yung time. Baka bigyan ako ng warning ng ating mga tech team. Diba? Pero ang tamang pangyayari ay nangyayari sa labas ng bahay-sambahan. Diba? Consecrated. And as we consecrate, or yung sabi sa Tagalog ay inaalay natin. Sabi ng kanta natin, ang tanging alay ko sa iyo, aking Jesus. Tama ba? Aking Ama. At ang sunod? Ang buong buhay ko. Dito, 2 oras lang ang buhay mo. Tama? Ang buhay mo nasa bahay. Nasa school. Yung bang buhay mo, nakaalay talaga. Kasi ang ating tendency nga ay compartmentalize. Iba yung aking isip pag Linggo, pag Lunes, iba na ang damit ko, iba rin ang aking pagkatao. Ang masakit, kahit Linggo, ganun pa rin pagkatao. Right? Consecrated. When you are consecrated, the next thing that happens, pag inialay mo ang buhay mo, merong pagbabago. Pero tandaan natin, lahat, di ba, as we think, sabi no ay, we are. Kung anong iniisip natin, yun ang mangyayari sa atin. Doon sa aming paboritong restaurant, merong keyword Ubuntu. Di ba? Ibig sabihin ng Ubuntu, I am because you are, or because we are. African word yata yun. I am because you are, or we are. Okay? So, transformation. It is about our mind. Because kung anong iniisip natin, it concerns what goes on in our minds. We should recognize that everything in this world will pass, or it's temporary. The creation will soon end. And the age now is ruled by evil. Selfishness, greed, deceit, violence are the common ends of the world, or means to the ends of the world. But God's way is exactly opposite. Sabi sa Romans chapter 7 to 8, 11, sabi niya, dapat ay wala tayong pagkamakasarili, selfishness. Tayo ay magturong magtiwala sa iba, trust, di ba? Tayo ay maging mahinahon at higit sa manatili tayo tumayo sa katotohanan. So yun ang sinabi sa Romans 7:14 to 8:11. So true worship will help transform our mind so we could answer life's many difficult questions. Lalo na nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, di ba, ang dami nating tanong na hindi natin siya kayang sagutin. For example, di ba, pinag-aralan natin ito sa ating RDN. Hopefully matatapos tayo today. Okay, so tanong natin kalimitan, ano bang kalubuluhan? Ano bang ibig sabihin ng buhay? So the meaning of life. Tanong din natin kuminsan dahil gusto natin hindi naman tayo forever na ganito lang. Di ba? I hope absent yung masaya na ganyan ka na lang. Di ba? Kung ikaw ay naririto at masaya ka na lang, na ganyan ka na lang, pwede ka nang umuwi. Wala pang tumatayo. So, ibig sabihin, ang lahat ng naririto ay gusto magbago. Tama? Amen? So, kailangan maintindihan natin, paano ba? What makes a man or a woman great? Diba? Tama? Alam na alam ito ng mga nagmo-morning daily at morning devotion, diba? Sabi niya sa Joshua 1:8, and this book of the law shall not depart from your lips. Meditate on it day and night. And be careful to obey it or practice it. And then you will be prosperous and successful. Diba? Ang keyword,
do it, put it into practice. Orthodoxy, orthopraxy. Amen? Tanong ng iba, what determines or who determines what's right and wrong? Inakalaban ito ng mga atheists. Sabi nila, kung sinong nakararami, yun ang tama. Kung ano pinaniniwalaan ng higit sa lahat at scientifically proven, yun ang tama. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila makita yung unang Mark Matching na naging tao. Di ba? Although pinaituro nila na product of evolution. Higit sa lahat, ang tanong natin, ano bang dapat kong gawin pagka ako'y may nagkasala sa akin? How do I respond to offenses? Those are difficult questions. At ito ang pinakamabigat sa lahat. Why do good people suffer while the evil people prosper? Ang tanong, sino ba magde-define kung sino ang good at sino ang evil? Diba? Yan ang mahirap diba? Kasi lahat ng mga tao pwedeng magtago. Diba? Meron tayong dating mga santo, santita. May halo pero may buntot. Pag nakatalikod, ano nakikita? Pag nakaharap, tanongin natin sarili. So, yan ang value kung bakit kailangang mabago ang isip. Kasi kung ano nga ang iniisip ng tao, nariyan tayo, di ba? Ayan. Worship is not a Sunday event, it's a gradual process of renewing the mind. Kasi maraming ang tanong na mabigat, di ba? Kaya if it is a process of renewing the mind, we have two choices. We either have to conform or transform. And transformation is not possible without an outside agency. Kung walang Holy Spirit sa atin, we cannot be transformed. Amen? Kasi pagka hindi pa tayo natatransform, ang nangyayari sa atin, merong tawag sa English, you're either cynical or critical. Yung cynical, ang ibig sabihin noon, tinitingnan mo ang lahat ng tao, mali, walang kwenta, ako lang ang tama. Yung critical naman, ang ibig sabihin noon, kung minsan lahat ng mayroong ginagawa ng iba, meron diyang dapat na dagdagan pa o improve pa. Actually, wala namang masama naging critical thinker. Doon nga nagkakatrabaho Alam nyo kung bakit ini-interview kayo, pagka kayo nagtatrabaho, inaalam nila yung critical thinking skills. Di ba pagka nag-interview kayo, bibigyan kayo ng maiba-ibang mga sitwasyon, hypothetical situations. Kukwento sa inyo, ganito nangyari, ganito. Sa MBA, yan lahat ng pinag-uusapan lang, critical thinking. So walang masama magkaroon ng critical thinking. Ano bang ibig sabihin sa Tagalog ng critical thinking? Kakayahan para makita ang opportunities ng pagbabago. Pero anong let's say paano tayo magagawa ng from critical thinker, or how do we differentiate the critical person from a critical thinker? Okay? Sa aking pagsaliksik, ito yung ilang bagay na nakita ko. Pakinggan ninyo, critical persons are concerned about who and why in many unfavorable situations. Ang isang taong, sabi natin ay, siguro ang madaling salita sa Tagalog ay mapamintas. Okay? Pwede na siguro ang Tagalog yun, di ba? Ang tinitingnan niya lagi ay sino ba ang may kasalanan at bakit niya ginawa yun. Diba? Yun yung critical person. Kaya ako, madami ka agad conclusion dyan. Maaari sabihin mo, talaga namang ganyan yan. Magtataka ka pa ba? That's a critical person. But critical thinkers are focused on what and how.
What happened? How did it happen? Because when you talk about what, makukuha mo, mapapaghiwa-hiwalay mo yung mga eksena. Tatanggalin mo yung mga motibo. Alin ba yung sinadya, alin yung hindi kayang i-control ng tao. That's critical thinking. What is unavoidable, what is avoidable. Pero pag ang ating interest ay agad-agad sa isang problema, ay sino pang may mali, sino pang hindi gumawa ng dapat niyang gawin. We cannot solve a problem. We can become critical persons. Git sa lahat, sabi na critical person jumps to conclusion. Hindi ka pa tapos, sabihin na niya, ay, ito lang yan. Simpleng-simple yan. Critical thinkers listen and empathize. Pangatlo, critical persons blame other people for their problems. Critical thinkers look at themselves and search for their contributions to the problem, address them, and drive the return to favorable conditions. Baka sabi niyo, mapapalayo na tayo. Pero sa tingin ko, ito yung paraan talaga para magbago ang ating isip. Hanggat hindi tayo pumupunta doon sa lugar na neutral, sabi natin, talagang tinitingnan natin ang problema sa buong, sabi niya, separating the forest from the tree and looking at the tree so that you will know the contribution of the tree to the beauty of the forest. Hindi natin maintindihan ang buhay at higit sa lahat magiging biktima pa tayo ng maraming pangyayaring. 10 minutes. Okay? Critical persons look at the character or the position or the social status of the person who speaks. Critical thinkers listen to what is being said even if the person speaking seem to be inferior to them. Ito ang isigit na naintindihan ko nung ako'y nagtatrabaho sa marketplace. Ang pinakamadaling solusyon sa problema sa anumang nangyayari sa trabaho ay ang pinakamabisang problem solver ay yung gumagawa ng trabaho mismo. Hindi kami mga supervisor na nanonood lang. Hindi kami mga manager na lagi nakikinig lang sa sabi-sabi nila na ito ang nangyari. Pero pag tinanong mo yung mababa na tao na siyang gumagawa mismo at may karanasan doon sa pinag-uusapang problema, doon mo malalaman ang solusyon sa problema. Sakto, di ba? Kasi kung minsan tayo, alam na natin yan. Huwag na nating pag-usapan yan. Pero ang totoo, critical thinkers listen to the insignificant. So sabi niyo, narinig natin yung nasa laylayan ng lipunan. Kalimitan, nasa kanila yung paraan. Wala sa atin na nakatayo at nanonood lamang. Pero pwede tayo habang nanonood ay nalalaman ang solusyon. So, renewing the mind. Bakit bumaba ang Panginoon galing sa langit? To identify doon sa mga taong nasa laylayan. Hindi sa mga taong iniisip sila ay. Kasi sinong kinondena ng ating Panginoon? Yung mga tao na sabi alam na nila ang lahat. The Pharisees. So pagtatapos mga kapatid, God transforms our minds and aligns our life to His will as we continue to worship Him in everything we do. Amen? Malalaman mo ang purpose ng Diyos habang nabubuhay ka ng tama sa araw-araw. Habang ipinapanalangin mo ang mga bagay na gusto mong gawin bago mo gawin. Habang humihingi ka ng direksyon at hindi nagpapaalam lang dahil nasimulan mo na ang gusto mong gawin. Dahil nabuking na. Kaya ka nagpapaalam. Pero isang araw meron ako napanood na nagnanakaw ng papaya sa kapitbahay. Tumating yung may-ari.
Kasi nabali ang kayo aakyat sa puno ng papaya, napakalambot no? Nabali yung papaya. Dumating yung may-ari. Natawa lang ako. Kasi sabi noong nahuli, kalalabas ko lang sa kulungan. Sabi ng may-ari, sige, kuhanin mo na lahat. So, maintindihan natin that the more we are open to each other and to the leading of the Lord, the more we can be transformed. Kaya nga kailangan natin ng coach, yung magsasabi sa atin ng mali natin. Diba? Been playing golf for 30 years. Yung score ko noon hanggang ngayon, wala pang pagbabago. Sa dami ng aking pinakikinggan. Pero kung tayo nakikinig sa Diyos lamang, at ginagawa natin yung sinasabi niya, which is the real and the true worship, babago tayo. Amen? Pwede ba ito? Pag-usapan natin sa mga susunod na linggo. Kasi merong characteristics of transformation. Bigyan ko na kayo ng introduction. There are 4 P's sa transformation. First, transformation is possible. Second, transformation is personal. Third, transformation is a process. And lastly, transformation is practical. So this Sunday, ano natin sa ating sarili? Anong nangyayari na ngayon na ang nais mong maunawaan ay sa kalooban ng Diyos? Ano ang ginagawa mo para malaman ang kalooban niya? Napakarami nangyayari. Most of the things that are happening in our life are beyond our control. But we do not understand it, especially if we try to, let's say, isolate ourselves from reality. We cannot control them. Kaya nga ang awit natin, God is in control. What is happening in you today, you will understand only if we worship the Lord. Tayo po tayong lahat. So we enter to worship and we depart to serve. Ulitin ko yung ating verses ngayong umaga. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Panginoong Yesus, ang nangyayari sa aming kapaligiran, di kami exempted. Pero meron kaming magagawa para ang di mabuting nangyayari mabawasan. Let it be our desire, Lord, that we'll be part of the solution and not the problem. Na yung kaya naming gawin sa aming sarili, huwag naming iasa sa iba. At higit sa lahat, kahit kami na lamang ang natitira na iniisip naming gumagawa ng tama, Panginoon, sana'y huwag kaming manghina at matakot. Salamat, Panginoon. We are certain and sure that you are in control.
Haharapin namin muli ang isang bagong taon, Panginoon. I will write goals for the new year personally and for this church. We come to you this morning, Lord, para yung aming ginagawa sa loob ng bahay-sambahan na ito ay madagdagan ang value, hindi lamang para sa amin, kundi sa mga taong nakakadaupang palad namin sa araw-araw. May they see the Jesus in us. May they feel that we are indeed your children. And may we learn to accept the individual differences, not only in this church, but also outside of it. Let our comfort and joy be in you, and not in belonging to things or people that do not enhance our relationship with you. Napakatagal na naming naririnig ang mga salitang ito, Panginoon. At hanggang sa kasalukuyan, salamat matitiyaga ka sa amin para mabago kami. Continue to work in us. Continue to work through us. May we be a blessing as we depart from this place later. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon.